So ngayon po no, kung siguro ngayon po mapapansin natin no, very daming issue. Daming issue sa daming mga iba't iba na naririnig natin sa news, di ba po? Siyempre, nangunguna dyan yung tungkol sa politics, di ba? Hindi naman po mawawala yan. Yung mga gera sa ibang bansa, patuloy pa rin po, di ba po? Yung hindi pagkakasundo, walang kapayapaan. At sa ngayon naman po, di ba, dito sa atin, very hype yung Olympics, di ba po? Yung katatapos na Olympics lang, di ba? Yung ginanap sa Paris, di ba? So, nakapanood po ba kayo? Napuyat po ba yung iba sa atin? Sa kakapanood ng live games? Yan. Even po doon, di ba? Nagkaroon ng issue, di ba? Sa opening pa lang, di ba? May mga issue na hindi natin mapigilan, di ba? At dito naman sa ating bansa ngayon, di ba? Usong-uso rin yung mga expose. Mga na-expose po, di ba? Sa mga sa iba't ibang personality, di ba? Sa politics din, sa entertainment, kaya even dun sa sports, di ba? May mga kwento na na-open, di ba? Mga sekreto na nabubunyag, di ba? So ang dami po, no? Ang daming mga na-expose sa ating panahon ngayon, no? Daming naglalabasang balita, di ba? Yung iba, maaring totoo, pero yung iba po, hindi natin alam kung totoo nga ba, di ba? At yan po, dahil dyan sa mga issue na yan, maraming hindi nagkakaunawaan, di ba? Once minsan pinag-usapan, kahit magkaibigan. Kasi po may kanya-kanya tayong opinion, di ba? May kanya-kanya po tayong kuro-kuro. Kaya pag may mga topic na ganyan pinag-usapan, hindi nagkakasundo, di ba? Nagkakaroon ng alitan, di ba? Nagkakaroon ng tampuhan. Sa mga grupo, nagkakaroon ng division, di ba po? Naghahati-hati. And worse, minsan po, nauuwi pa sa krimen, di ba po? Di ba? Ganun kagrabe. Ganun kagrabe ang panahon ngayon. So sa palagay niyo po, sino po ba yung unang natutuwa kapag ganitong may kaguluhan? Ganitong mga may chaos? Sa tingin niyo po, sino po ba yung unang-unang nagbubunyi? Ayan, lalim ha. Kung sinong unang natutuwa. Amen, mga kaaway. Aside dun sa mga newscaster, di ba? Sa mga, yung mga nasa news, mga katrabaho sa dyaryo, yan. Aside sila, syempre po yung kaaway, ang diablong. Tuwang-tuwa po siya, ganitong may kaguluhan, walang kapayapaan. Kasi nananalo po siya. Gawa ng kanyang panunukso at paglilinlang sa mga isipan po ng tao. Amen? Kaya naman po sa umagang ito, no, ang ating pag-uusapan, ang ating topic ay very common po sa lahat. And I'm sure lahat po tayo makaka-relate dito. I'm sure lahat po tayo makakaranas nito. Ito po yung tinatawag na temptation. Yan. Alam niyo po ba yung temptation? Ay, hindi yata. Ito po, di ba yung temptation kapag nabubuhay po tayo, di ba? Minsan, biglang may tukso. Ayan, po, tukso, di ba? Kung minsan may bubulong sa'yo sa kanan, gawin mo yan. Minsan sa kaliwa, huwag mong gawin yan. Diba? Yun po yung temptation. Di ba? May battle. May battle po sa ating kalooban, sa ating puso. Na kung ano po ba yung gagawin natin, to do the good thing or to do the bad thing, to do the right thing or to do the wrong thing. Yun po yung temptation sa buhay natin. Meron po bang hindi nakakaranas dito nun? Yung temptation? Lahat naman po tayo nakakaranas nun, di ba? Yung temptation. Baka po kasi hindi kayo nakakaranas, alien kayo. Pag walang pagsubok sa buhay, naku po, mahirap yun. Baka kayo po ang problema. Di ba po? At sigurado po, I'm sure po, lahat po tayo dumadanas ng pagsubok sa buhay. Amen? Sa iba nga po, siguro, hindi pa natatapos yung isang araw, di ba? Nandyan na yung maraming pagsubok. Even half day pa nga lang, di ba? Ang dami ng pagsubok sa buhay natin. Ang dami ng temptation. Baka nga po kaninang umaga lang, di ba? Parang pagkagising pa lang, iinat-inat pa. Puyat kasi kagabi. Atin pa ba ako ng worship celebration? Atin pa ba ako ng service? Tutuloy ko na lang yung series, di ba? Nandun na agad yung battle, di ba? Hindi kaagad tayo nilalayuan ng battle. Laging nandun, laging present ang battle sa buhay natin, di ba? Even kanina siguro, paparating ka na, papunta ka na rito, di ba? Pagsakay mo sa jeep, pag isang hakbang pa lang, humarurot ka agad yung driver. Manong, teka, hindi pa nakakasakay.
Talagang mapapaganon ka na lang, di ba? Patawad, Lord, patawad, di ba? Sa sobrang dami ng pagsubok, di ba? Papunta nga na nga lang dito, di ba? Nag-grab ka nga para mabilis. Pinin mo na dito, binaba ka pa doon sa kabilang kanto. Di ba? Nakapin na. Talagang yung pagsubok, no, very challenging sa buhay natin. Laging nandyan, di ba? Laging may kalabit lagi. Laging may lalaro sa isip natin. Ito ba ang tama? O ito ba yung tama? Ito ba dapat? O ito yung dapat? Ang dami pong gumugulo sa isip natin. Lagi po nandyan, laging present po, di ba? Kaya talagang napakahirap po labanan ang temptation. Palagi siyang present sa buhay natin. Even Sunday nga, no? During Sunday celebration, di ba? Kahit dito ka man umupo sa harap or dyan sa likod, dadanasin mo yung temptation. Di ba? Kaya nga doon sa prayer natin, di ba yung tinuro ni Jesus, sabi niya doon sa Matthew, doon sa verse 13, sabi niya, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Bakit? Kasi alam ni Jesus, lahat po tayo dadaan sa temptation. At alam po niya na tayong mga anak niya ay mahina pagdating sa temptation. Kaya lagi niya tayong tinuturuan na every day we have to pray. Diba? We have to call the Holy Spirit na binigay ng Diyos Ama sa atin para kasama natin pag nandiyan ang temptation. Siya po yung tutulong sa atin. Diba? Nung bata tayo, sabi natin guardian angel. Diba? Pero nung tumanda na tayo, Holy Spirit na siya. Yun po yung Holy Spirit ang magbabantay sa atin. Siya po yung aawat sa atin. Siya po yung mag-guide sa atin. Kaya kailangan po lagi tayong nagdarasal. Every morning, mayat maya nga po, sabi, di ba sa Bible, without ceasing, di ba? Habang naglalakad ka, pray ka dyan, di ba? Habang kumakain, habang tatrabaho ka, habang naglalaba ka, pray ka lang. Para may saya, di ba? Nakikipag-usap ka sa Diyos. Nandun yung communication nyo. Besh, Lord, tulungan mo kung dami kong labada. Di ba? Best friend mo yung Lord, di ba? Best friend mo si Jesus, di ba? Amen po? Sino pong hindi may kaibigan kay Jesus? Pwede pong open yung gate, yung pintuan po natin. Dapat po, meron tayong close relationship sa Diyos, di ba? Intimate relationship. Yun po importante. Kaya kahit ano pong ginagawa natin, lagi po tayo magpipray, di ba? Kalaban po natin kasi is lagi ding nandyan. Di ba po? Mahirap po talaga makipaglaban pagdating sa temptation. At mas lalo pong mahirap talunin ang temptation. Amen? Kaya naman po dapat nating matutunan sa ating dakilang guro na si Kristo Jesus kung paano po nating pagtatagumpayan ito. Kasi po siya mismo ay dumaan at napagtagumpayan po ang temptation. At yan po ay nakarecord sa Bible. Bakit po? Para po tularan natin. Para po may pagbabasihan tayo. Para po may guide tayo. Kung paano pinagtagumpayan ni Jesus ang temptation. Amen? Kaya po ngayong umaga ang ating pong, ito po ang ating title, Victory over Temptation. Basahin nga po natin. Ayan. So let me read to you our passage for this morning. No? From the book of Matthew, chapter 4, verse 1 to 11. So sundan nyo na lang po, no? Sabi rito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him to stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is written, do not put the Lord your God to the test. Again,
the devil took him to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give to you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him and angels came and attended him. May the Lord bless His word. Let us all pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na pinagsama niyo po kami, Lord, para po sa presensya mo upang isa sa inyo, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord God. We ask you, Panginoon, na sa iyong presence, Lord, fill this room with your presence at open up our heart, our mind, Panginoon, na ma-receive po namin ang iyong mensahe, Panginoon. At hinihingi po namin, O Lord God, na wala pong mangyaring distraction sa aming service today, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God. And Lord, please override my preparation. And we leave to you, Lord God, everything, and we'll give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. So, bago nga po natin himay-himayin itong ating passage for today, I believe po na napakahalaga ng mensaheng ito sa buhay po natin, di ba po? Siguro nga po nayayamot si Satan, di ba? Dito sa ating passage, ayaw niyang marinig to. Ayaw niyang ma-broadcast po to sa tao. Kasi though alam naman natin na galit naman talaga ang Diablo sa lahat ng scripture, no? Pero ito pong passage na ito, dito po talaga siya punong-puno ng galit eh. Baka nga kung may kakayanan po siya, aalisin niya po ito eh, di ba? Pero wala po siyang ganong kakayahan. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po? Dahil nasusulat po dito, yung nakakahiyang pagkatalo ng Diablo na dinanas niya sa kanyang pagsisika para pigilin si Kristo sa kanyang pagmiministry. Ito po yung epic failure ng Satanas. Di ba? Laglag siya rito eh. Di ba? Galit siya dito dahil sa kasulatang ito, itong passage na ito, dito po yung na-expose yung strategy niya, tsaka yung technique niya, kung paano linlangin, paano lokohin ng mga tao. Para tuluyang magkasala. Di ba po? Na-expose po dito. At ngayon po, i-expose uli natin, di ba? Papatrending po natin. Para alam po ng lahat na pag nandyan ang kalaban, nandyan ang temptation, kaya po nating tumakbo. Kaya po nating layuan. Amen? Gusto niyo po bang i-expose pa natin uli? Amen. Amen. Maaring yung iba yung ginagawa ni Satan sa pagtutukso niya na ginawa niya kay Jesus. At iba rin yung pagtukso niya sa atin, di ba? Pero iisa po yung hangad niya. Ito po ay para lokohin tayo at ilayo sa Diyos. Para mahulog po tayo sa kasalanan at tuluyang mapalayo sa ating Diyos. Dito din sa kasulatan na ito, tutulong sa ating upang makilala po natin ang tukso kapag dumarating na sa ating buhay. At may pagkakataon tayong tumakbo at lumayo. Amen? Ipapakita rin po dito sa ating kasulatan na sa ating lahat, sa pamamagitan ng sarili nating experience, no? And na-experience po ni Jesus kung paano natin labanan yung effort ni Satan dahil para lumayo po siya sa atin. Katulad po ng paglayo niya kay Jesus after ng temptation. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid, itong scripture na ito. Ito din yung nagpapatunay kung paano napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus ang temptation. Kung iisipin nyo, nabiguman yung Satan na guluhin o i-distract si Jesus. Pero po sa atin, kadalasan siya ang nagwawagi. Tayo po yung nag-stumble sa kasalanan. Kaya wag po nating mamaliitin ang temptation, mga kapatid. Hindi po to basta-basta lang. Dahil ito po ang maglilid sa atin sa kasalanan. At ang kasalanan po ay maglilid sa atin sa kamatayan. Amen? Bakit nga ba may time na nabibigo po tayo sa temptation o sa pagtukso ng kaaway? Isa po siguro sa dahilan dahil hindi natin alam kung ano yung nababalot sa temptation. Kung anong next after ng temptation. We don't know what behind the temptation. Amen?
Kaya dito po sa ating passage, sorry po. Kaya dito po sa ating passage, this is the good news. Literal po to na good news para sa atin. There is victory over temptation, mga kapatid. Hindi po kailangan sumuko sa tukso at hindi mo kailangan sumuko sa kasalanan. Si Kristo Jesus ay nagkaroon ng tagumpay laban sa temptation at binigyan din niya tayo ng kakayanan para pagtagumpayan ang tukso at ang kasalanan. Amen? Declare po natin, I have victory over temptation. Amen. Okay. So ito po ang ating passage. Ito yung moment, ito po dito sa ating scripture. Ayan. Ito pong ating scripture today. Ito po yung moment, no? Yung moment ni Satanas na tuksohin si Jesus dun po sa wilderness. Pero bago po mangyari yung testing, kung babalikan po natin doon sa chapter 3, doon naman po yung moment na binaptize si Jesus, di ba? Binaptize ni John the Baptist, di ba? So from coronation to temptation, di ba po? From being baptized by John, then being led by the Spirit, from the Spirit, di ba? From affirming by God to testing by Satan. Napansin niyo po, di ba? Napakabilis ng pangyayari, di ba? After this, ito kagad. From this, ito kagad. Ganon po ang nangyayari sa buhay natin. Napakabilis po namang mga nangyayaring sitwasyon. And it reflects kung gaano kabilis ang buhay natin. At kung paano kabilis ang pagbabago ng sitwasyon. Kaya dapat po lagi po tayong handa, mga kapatid. Ang bilis ng mga pangyayari, di ba po? Kaya tayo po, sa ating sarili, lagi po tayong handa. Ang diablo po ay laging nag-aabang sa atin, di ba po? Nung i-baptize pa lang si Jesus, di ba? At magsisimula pa lang po siya sa kanyang ministry. Yung diablo po nag-aabang na. Para sirain yung mga plano ng Diyos. Yan po kasi ang karakter ni Satan, di ba? Kadalasan, tinutokso niya po ang mga tao kahit nagsisimula pa lang gumawa ng ministry o ng isang bagay para sa Diyos. Di ba po? Sinisikap ng diablo na idiskaril yung mga lingkod ng Diyos bago man nila maisakatuparan ang layunin ng Panginoon. Amen? Di ba po na-experience nyo, di ba? Kung minsan, kung magsaserve ka na kay Lord, ang daming problema. Ang daming distraction. Magsisimula ka pa lang. Kung kailan ka magsaserve kay Lord, ang daming distraction, di ba po? Kung minsan, sa praise and worship, magkakaroon ng problema, ang dami. May lakas yung ulan, pagpunta rito para mag-practice, di ba? Ang daming distraction. Pagdating mo rito, yung battery, naglolo ko, yung wiring, ang daming distraction. Kasi po, pinipigilan ng diablo yung gawain natin para sa Panginoon. Kaya yun nga po yung ginawa niya kay Jesus. Bago pa mag-ministry si Jesus sa mga tao, bago pa siya gumawa ng mga miracle, pinipigilan na siya ng Satanas. Pinipigilan na siya ng diablo. So this morning, dapat nating matutunan ang kaparaan ng ginawa ng Kristo upang harapin natin ang temptation. Meron pong 3 bagay dito na ating tatalakayin na dapat nating malaman at maunawaan pagdating sa temptation. Number 1, the reality of temptation. Mga kapatid, totoo po to, di ba? Sabi ko nga po, ang temptation. Lahat po tayo dumadaan dyan. Sabi po doon sa Matthew 4, verse 1, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Kung mapapansin niyo po, di ba? Sa simula pa lang sabi doon, then. Hindi si Kuya Den, ha? Then, sabi ron. After kasi po nung baptism, di ba? After baptism at yung affirmation ng Diyos Ama kay Jesus, dun sa last verse po ng chapter 3, sabi dito nga, dun sa verse 16 to 17, sa chapter 3, 16 to 17, sabi ron, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Yun po yung affirmation ng Panginoon kay Jesus. Affirmation ng Diyos Ama. Then after affirmation, ito po agad ang kasunod sa chapter 4, di ba?
Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Then, ibig sabihin, pagkatapos po ng affirmation, nandun na yung testing. Agad-agad, intentional yung naganap. At ang sabi na Holy Spirit, ibig sabihin, pinahintulot po ng Diyos Ama na tuksuhin ng dyablo ang kanyang anak. Everything will happen according to God's plan. Planado lahat ng Diyos ang nagaganap sa ating buhay. Kung may pagsubok man, God allows it. Bakit po? Tingnan po natin yung sinabi dun sa Old Testament po, bago po maganap itong mga tono. In Deuteronomy chapter 8, verse 2-3. Sabi po rito, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and to test you in order to know what is in your heart, whether or not you will keep His command. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna. Yun po yung bread, no? Which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Ito po yung sinabi ng Diyos, no, sa mga taga-Israel. He led them and allows them to be tested for 40 years. Tines po sila ng Diyos upang malaman ang nilalaman ng kanilang puso. At tines din po kung ang kanilang maturity ay okay na. Kailangan po nilang pagdaanan ng pagsubok. Same with Jesus. He is being led by the Spirit to the wilderness to be tested. Sabi po, He had to go through temptation. If God allows the Israelites to go through testing, and even Jesus Himself had to go through, then wag po tayo magtaka kung kahit tayo po, we need to go through. Going through is the tool God uses to determine the value of our faith. Ito po yung kaparaanan ng Diyos upang makita niya kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya naman po ang temptation o ang pagsubok ay kinakailangan pong pagdaanan. Pagdaanan nating lahat. Even Jesus, kailangan po niyang pagdaanan. Bago pa man magsimula yung kanyang ministry, di ba po, sa mga tao. Katulad din po ni Adan, di ba? Kinakailangan din po ni Adan na dumaan sa pagsubok. Same with Jesus na umalalim sa isang yugto ng pagsubok. Pero yung temptation po, yung pagsubok kay kay Adan at kay Jesus, napakalaki po yung kaibahan, di ba po? Kung mapapansin po natin, si Adan po, nilagay siya sa Garden of Eve, na punong-puno ng mga puno, di ba po, ng halaman, ng mga malalagong puno at mga halaman, mga tubig, para po may makain siya. Si Jesus po dinala sa wilderness. Sa mabato at mainit na disyerto na halos walang puno o halaman na nabubuhay. Nag-research po ako, no? Ayan. May visual aid ako, Ayan. Yan po yung sample, yan. Judean's desert. Yan po yung wilderness, di ba? Isipin niyo po, di ba? Tarang tuyot na tuyot, dry na dry. Wala nga pong puno siguro na nabubuhay dyan. So wala po siyang pwedeng kainin habang nagugutom po si Jesus for 40 days. Si Adan po, prinovide ng Diyos ang lahat ng kanyang kailangan. Si Jesus, nag-ayuno. Nag-fasting po siya, walang kinain sa loob po ng 40 days and 40 nights. Si Adan nakinig kay Satan at sumaway sa Diyos. Si Jesus nakinig sa Diyos at tinalo ang dyablo. So tanungin mo yung katabi mo, kanino ka makikinig? Tanungin niyo po, kanino ka makikinig? May tatlong bagay na kailangan po nating malaman at upang maunawaan po natin ang reality o ang katotohanan ng tukso. Number 1 po, know your enemy. May dalawang bagay po tayong para makilala natin ang ating kaaway. Una po, the devil is real. Parang yung commercial. Totoo po ang dyablo, kapatid. Sinabi dito sa ating passage na dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng dyablo.
Ang Diablo po ay totoo, personal, at spiritual na nilalang. Spiritual being po ang Diablo, na nandyan po aaligid lang sa atin. Tinukso ng Diablo si Eva at Adan, di ba? Tinukso din niya si Jesus. At patuloy po siyang manunukso hanggang sa kasalukuyan upang linlangin po tayo, upang magkasala tayo, upang mahulog po tayo sa kasalanan. Ang sabi po dun sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." Maging handa po tayo, kapatid, at mag-ingat. Dahil ang Diablo ay parang leon na aaligid-aligid po yan, na nag-aabang ng malalapa o makakain. Kaya kung minsan po, no, mapapansin natin yung kaaway na, kaya kung dito po even sa atin, no, kung mapansin po ng Diablo na medyo pipikit-pikit ka na, ayan, medyo, ayan. Ang gagawin ng Diablo, lalakasan pa niya yung aircon. O bro, maglalakas yung aircon, ha? Lalakasan pa niya yung aircon. Mararamdaman mo, tatapikin ka pa niya. Hanggang maya-maya tutulog-tulogan na. Ayan. Himbing na ng tulog mo, di ba? Yan ang Diablo. Pag nakatulog ka na, hindi mo na maririnig yung passage natin. Yung scripture. Di ba? Pipigilan ka niya kasi may expose siya rito eh. May expose siya dito sa ating scripture today. So pag nakatulog ka na-miss mo na yung mensahe ng Panginoon, di ba? Na-miss out mo na. Kaya lalo na itong passage natin. Kasi ito yung epic failure nga eh, di ba? Epic failure ng kaaway ito. Ito yung strategy niya, ito yung tactics niya para lukuhin tayo, para mahulog tayo sa kasalanan. Kaya pipigilan niya tayo. Kaya kahit today, kahit nandito tayo, nandyan siya. Nag-aabang lang yan. Pero bro, doon lang sa labas ha. Nandito presensya ng Diyos. Doon mo lang siya sa labas. Kung pagbubuksan. Kaya kapatid, dapat mong malaman na totoo ang Diablo. Originally, it is one of God's angel, di ba po? He was created good, pero nagrebelde siya against God. At siya ay naging Diablo nga. And imagine, di ba? Nanghatak pa. Nanghatak pa ng ilang angels. Isang batalyong angels hinatak. Di ba? Nang impluwensya pa. Kaya red flag mga kapatid, yung mga babad dyan sa social media. Red flag po. Baka yung fina-follow nyong influencer, ha? Member ng angel, mga fallen angel. Di ba? Influencer eh. Kasi si Satan influencer eh. Di ba? Inimpluwensya pa niya yung ibang anghel at sinama pa niya para mag-rebel against the God. Kaya ingat po tayo mga kapatid. At sabi sa Bible, ang Diablo ay maraming pangalan, di ba? Lucifer, Satan, the accuser, the deceiver, the father of lies. Ngayon may bago nga, influencer. Di ba? Kaya kapatid, kung naniniwala po tayo sa Diyos, dapat naniniwala rin po tayo sa Diablo. Naniniwala po tayo sa mga spiritual sa mundo. Kailangan po na nandyan po ang mga masasamang spirito o mga alagad ni Satanas para po sumalungat sa kalooban ng Diyos. The devil is real. At para makilala natin ang ating kaaway, dapat din nating maunawaan na ang ating laban ay spiritual. The battle is spiritual. Remember po doon sa pinag-aralan nating series, di ba po, yung the armor of God, doon po sa Ephesians 6, di ba po? Sinabi doon sa verse 12, ayan, Ephesians 6 verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Satan is powerful being. Pero po hindi siya katulad ng Diyos. Satan's power is very limited. Hindi po tulad ng Panginoon. Only God is all-powerful, all-knowing, at everywhere present. Meron mga kapangyarihan ang Diablo, pero limitado lang po. Siya maaring nasa isang lugar lang po siya sa isang pagkakataon.
Kaya napakamalas lang po ng mga taong malayo sa Diyos. Hindi siya tulad ng Diyos na palaging present sa buhay natin. In any moment, nandiyan po ang Diyos kasama natin. Amen? Kaya kapag sinabi po sa Biblia, sa Bible, ang ating pakikipaglaban sa diablo, ibig sabihin po, ito po yung battle ng spiritual. Ito po ay laban ng Diyos at ng mga pwersa ng kasamaan. Our battle is not against flesh and blood. It is spiritual battle, mga kapatid. At ang ating proteksyon ay ang ating Panginoong Diyos. Kung kilala mo na ang iyong kaaway at dapat mo ding makilala ang iyong Diyos, ang kanyang karakter bilang ating Panginoon. Number 2, know your God. Dapat nating malaman na our God is faithful and He is good. Sabi rito, God is faithful. Amen? Naniniwala po ba kayo ron? Amen. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Wala pong pagsubok na dumarating sa atin na hindi natin nararanasan sa ibang tao. Very common po yung mga trials na binibigay sa atin ng Panginoon. Ngunit maaasahan po natin ang pangako ng Diyos na hindi po niya tayo pababayaan. Hindi po niya tayo pababayaang subukin o itest ng higit pa sa ating kakayanan. Alam po ng Panginoon ang ating limitasyon. Alam po niya kung hanggang saan lang tayo. Kaya kung dumaranas po tayo ng pagsubok sa buhay, gagawa po siya ng paraan para po mapagtagumpayan natin ito. Remember this, mga kapatid. Where God guides, He will provide. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat po ng ating pagsubot at mga pangangailangan. Yun po ang kanyang promise, ang promise ng ating Amang nasa langit na dapat po nating panghawakan. Amen? At dapat din po nating malaman at tandaan, God is good. God is good? All the time. Amen. Praise God. Ang sabi po sa James 1 verse 3, ayan po, maliit na lang. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Kung dumaranas po ng tukso o pagsubok ang mga tao, hindi po yan, wag po nating isipin na galing ito sa Diyos. Maaari inaalaw po niya. Pero ang nagbibigay po sa atin ng pagsubok ay ang testing o ang temptation ay ang kaaway, ang mga dyablo. Sabi nga, dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Sabi ko nga po, maaring inaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa panunukso o sa pagsubok o sa testing sa ating buhay. Kagaya nga po nung inalaw niya si Jesus na matest, di ba? Ngunit hindi niya tayo tutuksohin na gumawa ng mali. Dinala ng Espiritu si Jesus sa wilderness, ngunit ang diablo ang gumawa ng panunukso. Now, kung alam na po natin ang ating kaaway, alam na rin natin kung sino ang ating Panginoon sa ating buhay. Pangatlo po, know yourself. Dapat po alam natin at tanggap natin na mahina po tayo. Alam po natin na tayo ay limited. Dapat po alam natin kung wala ang Panginoon, wala tayo. Siya po ang ating kalakasan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Physically, spiritually, ang ating Panginoon ang nagpo-provide po sa atin. He is the one who created us. Amen, di ba? Know yourself. Kilalanin po natin yung sarili natin. Dalawang bagay po natin na tanggapin at dapat unawaan. Sabi, our desires are evil. Sabi po sa James 1 verse 14 to 15. Sabi po rito, but each person is tempted when they are dragged away. Sabihin po natin, drag away. Ayan, drag away by their own evil desire and entice. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth
to death. Ayan. Ang sabi po rito, natutukso po tayong mga tao, no? Kapag nahihikayat po tayo, yung ating sariling pagnanasa. At kung susundin po natin yung gusto po ng ating sarili, magbubunga po ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy po tayo sa kasalanan, hahantong po tayo sa kamatayan. At tayo po bilang Kristiyano, kahit binigyan po tayo ng bagong buhay ng Panginoon at mga bagong pagnanasa kay Kristo, ay meron pa rin po tayong lumang evil desire. Yung lumang ugali natin, di ba? Yung masamang ugali na natin nasa sa puso, yung hinahangad po ng katawan natin, hinahangad ng ating sarili, na meron pa rin po yan. At yun po kung minsan naglilid sa atin sa kasalanan. Kaya nga po, pag nag-temptation, pag nag-spark, pag nag-start pa lang, naglalaban na po sa puso natin, sa kalooban natin kung ano yung gagawin natin. Kung susundin po ba natin yung mali o susundin natin yung tama. At kapag nagpatuloy po tayo sa kasalanan, sabi nga, isa lang ang hahantungan natin, kamatayan. At dapat din po natin tanggapin, our flesh is weak. Hindi ba po? Mahina po tayo, kapatid. Your desire are evil and your flesh is weak. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, no, nung sinama po niya sila Peter po, no, para magdasal doon sa Garden of Gethsemane. Hindi kasi malabanan nila Peter yung antok, di ba po? Pinag-i-intercede niya sa prayer, di ba? Binalikan niya, mamaya tulog na naman, sabi niya. Kaya sinabi po niya, your desires are evil and your flesh is weak. Nagdarasal po si Jesus, hiningi niya to intercede yun kasama niyang mga disciple, pero tutulog-tulog po. Sabi po doon sa Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So tanggapin po natin, kapatid, na mahina po tayo. Kung wala po ang Diyos, wala po tayo. Kasi kung iisipin po, hindi, malakas ako, strong ako. Di ba? Walang mangyayari sa iyo, kapatid. Pagpepiestahan ka ng dyablo, yung mga fallen angels, pagpepiestahan ka, kapatid, sabi ko, kung nakadepende ka lang sa kakayahan mo, sa sarili mong kakayanan. Kaya, kapatid, aminin po natin, our flesh is weak and we are nothing without God. Alam po kasi ng dyablo yung kahinaan natin. At yun po ang aatakihin niya tuwing may pagkakataon. Kaya, kapatid, ang katotohanan ay lahat tayo ay hindi exempted po sa temptation. Remember that even Jesus, di ba po? Yan po ang katotohanan na ng temptation. The number 2, the nature of temptation. The next thing na dapat nating matutunan para harapin ang temptation is its nature. Makikita natin dito yung 3 strategies. Ito na po, yung i-expose natin. At technique na ginawa ng dyablo para po tuksuhin si Jesus at even tayo. Nandiyan po yung number 1. Ayan. Satan tempts us through our physical desire. Yan po unang inaatake ng kaaway, yung ating physical. Ang dyablo ay tinutukso tayo through our physical desires. Kung ano po yung gusto ng ating flesh. Yung ating physical na pagnanasa. Ang nasusulat po dun sa verse 2-3, ang sabi po rito, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, si Jesus po. The tempter, o yung Satan po, came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Yeah. Tinetest po, no? Di ba, kung mapapansin po dito, if you are the Son of God, sabi ni Satan. Kung babalikan po natin nga yung verse 3, sabi doon, after ng baptism, ang Diyos ay nagsalita mula sa langit, di ba sabi niya, this is my Son, whom I love. With Him, I am well pleased. Pinagtibay po ng Diyos Ama na si Jesus ay kanyang anak. Pero ito po si Satan, sinimulan niyang tuksoin si Jesus sa pamamagitan ng isang pagdududa. Isang doubt, di ba po? Kung ikaw ay anak ng Diyos,
Napansin niyo po kung paano manloko si Satan, di ba? He turned the truth into doubt. Di ba po? Mismong Diyos Ama ang nag-affirm kay Jesus na this is my son whom I am pleased. Di ba? Then ang binigay ni Satan, doubt, di ba? If you are the son of God, di ba? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. So may doubt, di ba? The truth turns to doubt. Yan po ang strategy ni Satan. For 40 days and for 4 days and 4 days and 4 nights hindi kumain si Jesus, di ba po? 40 days pala. At habang gutom po si Jesus, tinukso siya ni Satan. Sinamantala po ang pagkakataon. Inatake siya dahil mahina po yung pangangatawan ni Jesus eh. Nagugutom din po siya, nagkatawang tao siya. Kung nararanasan po nating magutom, even Jesus po naranasan niya yun. Imagine mo for 40 days and 40 nights, wala po siyang kinakain. Tayo mga 2 hours pa lang gutom na uli, di ba? After breakfast. Di ba? Imagine si Jesus 40 days and 40 nights. Di ba? Same din po siya natin, nagugutom. Kaya nung nakita po ng Diablo na mahina si Jesus, yung physical niyang pangangatawan, yung po kagad inatake niya, di ba? Dinin lang niya, gutom ka na, gawin mo tong bato para maging tinapay, para mabusog. Mabusog ka, mawala yung gutom mo. Di ba po? Ito yung mga kaparaanan ng Diablo even sa atin. Una po niyang inaatake yung ating physical, di ba? Na physical na pagnanasa, di ba? Even yung pag-iinom po, di pag-inom ng alcohol, di ba? Yung katawan, yung pag-samgyupsal. Joke lang po yun. Hindi naman po masama yun. Di ba? Wag lang dami. Kasi gluttony na yung pagka madami, di ba? Mali naman din po yun, di ba? Minsan yung katamaran natin kumilos, di ba? Hindi na lang ako, ayoko na mag-service. Mag-online na lang ako. Di ba? Replay. Di ba? O ano-anong kasalanan ng ibabato sa atin ng Diablo, di ba? Lahat po yan may kinalaman sa ating physical. Kasi yun po ang ating kahinaan. Yung flesh po natin. Kung tayo man ay natutokso dahil sa ating sariling evil desire. Diba? But si Jesus, wala po siya kahit katiting nito ng evil desire. Kaya tinukso ni Satan si Jesus sa pamamaraan ng pag-atake sa kanyang flesh, sa kanyang physical na body. Pero ang tugon ni Jesus, in verse 4, Jesus answered, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sinagot po ni Jesus si Satan buhat din po sa kasulatan. Doon po sa Deuteronomy 8. Ayan. Doon po sa Deuteronomy 8 verse 3 na sinasabi na hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya kapatid, tandaan po natin na we are more than just physical being. At ang tugon na ito ni Jesus sa Diablo ay nagtuturo sa atin na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay siyang dapat nangunguna sa ating buhay. Higit pa sa ating physical na pangangatawan. Higit sa physical na pangangailangan. Then number 2, Satan tempts us by twisting word. Yan, di ba? Parang kanina naman, doubt. The truth, ginawa niyang doubt. Dito, tinukso tayo ni Satan sa pamamagitan ng pagbaluktot sa salita ng Diyos. Sinabi po niya rito dun sa verse 5-6, "Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God," he said, "throw yourself down. For it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot on the stone." Di ba? Tingnan po natin, napaka-tuso talaga nung tukso, no? Napaka-tuso po nitong Satanas. Sinagot siya ni Jesus buhat sa scripture din. At sinagot uli siya ni Satan quoting the scripture, di ba? Binabalik po niya yung sinasabi ni Jesus, sinasagot po niya using the scripture. Kaya red flag po uli. Pansinin po natin dito, di ba? Yung binabato
ni Satan kay Jesus is based on the scripture. Napansin niyo po, di ba? Ibig sabihin, nagbabasa po siya ng Bible. Memorize nga eh. Di ba? So, isipin niyo po yun si Satan, nakaaway ng Diyos, nagbabasa ng Bible. At memorize pa niya yung mga passage. Tinitwist nga lang niya. Ginagamit lang niya sa kasamaan. Tinitwist nga niya. Katulad yung kanina, sinabi yung truth, siya, ginawa niyang doubt. So dito po tinitwist ng Diablo ang salita ng Panginoon. Pero yun nga, red flag, no? Nagbabasa po siya ng Bible. Hindi lang mo niya ina-apply sa buhay niya. Salungat po siya ron sa scripture. So tayo dapat, alam na. Di ba po? Dapat po nating basahin ang Bible. At hindi lang po natin babasahin tulad ni Satan. Hindi lang natin memorize. Dapat po isabuhay natin ang nasusulat sa Biblia. Amen? So balik po tayo. Dinala ni Satan si Jesus sa Jerusalem, no? Ang banal na lungsod, doon sa pinamataas na bahagi ng templo. At challenge po siya ni Satan. Sabi niya, tumalon ka. Quoting again the scripture, this time, ang kasulatan naman po doon sa Psalm 91 verse 11 to 12. Sabi niya rito, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Si Satan po nagsabi nun, galing sa scripture. Kasi nga tinitwist niya yung salita ng Panginoon. Ginagamit po niya sa maling konteksto. Ginamit man ni Satan ng scripture, ang problema, hindi naman po niya naiintindihan ang tunay na mensahe ng scripture. Ang sabi nga sa Psalm 91 ay sinusulat na hindi para hikayatin tayong tumalon sa tuktok ng templo. Ang message po nito ay para panindigan at para maunawaan natin na binabantayan tayo ng Diyos at iingatan po niya tayo sa lahat ng uri ng panganib o kapahamakan. Ginamit po ni Satan yon para linlangin si Jesus. Pero wala pong talab. Maari alam po niya yung Biblia, di ba? Pero mas alam ito ni Jesus. Bakit po? He is the living Word. Jesus is the living Word. Sabi nga po dun sa John 4, di ba? Verse 14, sabi rito, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ginamit po naman ni Jesus ang kasulatan buhat sa Deuteronomy 6. Sabi nga po niya, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to test as you did at Masa. Tinutokso po tayo ng kaaway sa pamamagitan ng pagbaluktot ng salita ng Diyos. Siya ay nagsusumika po upang hindi natin maunawaan ang kasulatan. Para guluhin po niya tayo, i-distract po niya tayo kung ano ang tunay na mensahe ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay isa pong liwanag sa ating landas. At ang gagawin naman po ni Satanas, ang lahat ng kanyang makakaya upang padilimin ito. Ang liwanag na meron ang salita ng Diyos. Tinutokso tayo ni Satanas sa pamamagitan ng pagbaluktot ng salita ng Diyos. Amen? Then number 3, ito po yung strategy number 3 niya ng kaaway. Satan tempts us with the things of this world. And sabi dun sa verse 8 and 9, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Sabi ni Satan, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Isipin nga po natin, talaga bang kayang gawin ni Satan yun, ibigay kay Jesus lahat ng buong kingdom ng mundo? Paano nyo magagawa yun? Sabi nga dito, God owns everything. Di ba? Kaya, nakita nyo po yung panlulokong ginagawa ng devil. Ang Diyos ang nagmamay-ari lahat ng nandito sa mundo, di ba? And God had already promised it to Jesus when Jesus completed His work on earth. At the very least, si Satan na nag-aalok kay Jesus ng isang shortcut
na magiging kanya po ang kaharian ng ang buong mundo nang hindi dumadaan sa kamatayan sa krus. At malamang sa malamang, strategy lang po uli ng Satanas to para lokohin si Jesus. At ang strategy po na ginagamit dito ni Satan sa atin, no, tinutok niya tayo sa mga bagay na makamundo. Sinabi nga po niya dun sa 1 John verse 2, 1 John chapter 2 verse 16, sabi niya dito, "For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world." Una, it has to do with our desires. Yung kailangan ng ating pangatawan, yung kailangan ng ating flesh. Pangalawa, it has to do with wanting more, di ba? Yung wala po tayong satisfaction. At ang pangatlo po, yung pride. Kung mapapansin po natin kung paano itong tatlong kasalanan na ito na maglalarawan sa mga bagay ng mundo na naaayon sa tatlong tukso ni Jesus sa disyerto, sa wilderness po, di ba? Tingnan po natin yung scripture na to, na doon po yung strategy na ginawa ni Satan para po lokohin si Jesus. Yung pagkagutom ni Jesus ay may kinalaman po sa desire o yung pangangailangan ng kanyang physical body or ng kanyang flesh. Yung pag-offer po ng kingdom ay may kinalaman po doon sa wanting more, di ba? Ibibigay ko sa iyo lahat ito. Gusto natin, wala tayong satisfaction eh. At ang pagtalon sa mataas na templo o may kinalaman po doon sa pride. Kasi pag sumunod po si Jesus doon, di ba? Iisipin ng mga tao, wow! Tapos naligtas siya, nabuhay siya. Di ba po? Iisipin ng mga tao, ang galing ni Jesus. Tumalon siya. Hindi siya namatay. Ni galos wala. Sinalot siya ng mga angel. Pero hindi po lahat ginawa ni Jesus. Ang layunin po ng temptation ay upang linlangin po tayo at maglingkod tayo sa kahit anong bagay maliban sa Diyos. Sinubukan po ni Satan na tuksoin si Jesus sa huling pagkakataon. Pero sinagot po uli siya ni Jesus sa verse 10. "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." At yan pong huling pagkakataon, sinagot po siya ni Jesus dito. Buhat sa kasulatan. Based po sa scripture. In Deuteronomy 6 verse 13, sabi po dito, "Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oath in His name." Amen? Nakita niyo po, diba? From dun sa scripture, yun po rin yung ginagamit na tactics ng kaaway. Ginagamit mong strategy ng diablo. Kaya dito po ini-expose natin yung mga tactics niya. Kung atin pong mababasa yung sa ginawang pagtukso po ng Satan kay Adan at Eva, diyan ba si Adam and Eve. Si Adam sa garden, doon po sa Genesis, di ba? Kung babasahin po natin doon sa Genesis, yung pong tatlong strategy na ginamit ni Jesus, ay ni Satan kay Jesus, ginamit din po niya yung strategy kay Adam and Eve. Tingnan po natin dito. Satan tempted them through their physical desire, di ba? Inatake ng kaaway si Jesus sa kanyang flesh. Sabi rito, nakita ni Eva na ang bunga ng punong kahoy ay mabuti sa pagkain at nakakalugod sa mata. Ayan, di ba po? Maganda sa tiyan. Maganda sa mata, paningin. So, inatake po yung flesh, di ba? Then sabi, Satan tempted them by twisting God's word. Sinabi niya kay Eva, sabi ni Satan, totoo bang pinagbabawalan ka ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno dito? Yung bunga ng halaman. So, twinis na naman niya yung salita ng Diyos. Which is yun din ang ginamit niya kay Jesus, di ba? Then sabi niya, Satan tempted them with pride and the things of this world. Sinabi niya kay Eva, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyan, ay mabubuksan ng mga isip ninyo at magiging katulad kanya, katulad kayo ng Diyos,
na nakakaalam kung ano ang mabuti at ang masama. See? Nakita niyo po yun, di ba? Tinitwist niya yung salita ng Diyos. Ginagawa niya ang katotohanan to be doubt. Sabi niya rito, pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. So doon, inatake niya yung pride, di ba? Sarap noon, magiging katulad ako ng Diyos. Alam ko ang tama at ang mali. So ayun na, alam na natin kung anong nangyari, di ba? Talagang, so di ba pareho po yung strategy ni devil, no? Ginawa niya kay Adam and Eve at ginawa rin niya kay Jesus. So ang tanong, paano nga po ba nating matatagumpayan ang temptation? Paano po natin tatalunin ang temptation? Sabi rin, victory over temptation. Sabihin po natin, victory over temptation. Ayan. Pagkatapos paalisin ni Jesus sa Satan sa verse 10 at sinabi niyang, away from me, Satan. At ang sabi doon sa 11, then the devil left him, and angels came and attended him. Si Jesus po ay nagkaroon ng tagumpay laban kay Satan. At ganun din po tayo. Nang sabihin sa kanya ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, umalis po yung demonyo. Marahil ang iba po sa inyo iniisip ngayon sana all. Kaya ko rin gawin yan. Di ba? Totoo naman po kapatid, kaya po natin. Kaya natin to kapatid kung nasa atin ang Panginoon. In Christ, you have authority over Satan. At hindi mo kailangang sumuko sa tukso. Sasamahan niya po tayo upang labanan ang temptation. Kaya kapatid, kaya po natin. Meron po tayong 3 resources para po labanan ang temptation. At ang number 1 po, the power of God's Word. Ginamit man ni Taning o ni Satanas yung mga salita ng Diyos, pero sa maling konteksto. Nakita po natin dito, 3 beses tinukso ng diablo si Jesus, di ba? 3 beses po niya at tinugon siya ni Jesus through the scripture din po. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan po upang mapagtagumpayan na natin ang tukso at ang kasalanan. Sabi sa Psalms 119 verse 9 to 11, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ano sabi rin po niya dun sa Ephesians 6 verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kaya napakalaga po basahin natin, pag-aralan, i-memorize, at sundin natin ang kasulatan. Kung ano man na nakasulat dito. Subukin po natin, try po natin, challenge po natin yung sarili natin na sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Through prayer po, through the Holy Spirit, habang nagbabasa po tayo ng Biblia natin, para maintindihan po natin, dahil yan po ang gagamitin natin panlaban sa temptation. Sabi, the authority of Jesus, yan po isang resources natin. Isang resources para labanan po natin ang temptation. In Matthew 28 verse 18, sabi rito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Bakit po umalis si Satan nang sabihin sa kanya ni Jesus na umalis ka sa akin, Satanas? Because Jesus had the authority over him. At kung ikaw ay isang Kristiyano, kung gayon ikaw ay binigyan din ng authority ni Kristo. At may kakayahan ka na ding palayasin si Satan. In Jesus' name. Binigyan niya po tayo ng authority para talunin ang kaaway. Kaya naman sinabi sa section ng scripture tungkol sa pagsuot ng armor of God, di ba? Armor of God. Sinasabi rito, finally be strong in the Lord and His mighty power. Yun po yung sinabi dun sa Ephesians 6, verse 10. Ayan. Hindi po natin kayang labanan si Satan. Sa sarili po nating kakayahan lang. Sa ating kapangyarihan.
Masyado po siyang malakas para sa atin. But you are strong in the Lord and His power. That's the different story po kapag nasa atin ang Panginoon. We can overcome the temptation. In James 4 verse 7, sabi rito, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Dapat po tayo magpasakop muna sa Diyos. Yun po yung tanda ng pagpapasakop sa authority ni Kristo Jesus. Then we resist the devil. God says He will flee from us just like He fled from Christ Jesus. Then number 3 resources po, the mercy of Jesus. Paano natin mapapagtagumpayan ng temptation? Gamitin po natin itong mga resources na ito. We have the power of God, the Word of God. We have the authority of Jesus. And ito po, we have the mercy of Jesus. Sinabi po in Hebrews 2 verse 18, because He Himself suffered when He was tempted, si Jesus po. He is able to help those who are being tempted. Naranasan din po mismo ni Jesus na siya ay tuksohin ng dyablo. Kaya siya ay may kakayanan at kaalaman upang talunin ang mga tukso sa ating buhay. In Hebrews 4 verse 15 to 16, sabi rito, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Yet He did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So paano nga po natin mapagtatagumpayan ng temptation? Tatlo po ang ating resources, the power of God's Word, the authority of Jesus, and the mercy of Jesus. So gamitin po natin ang provide sa atin ng Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, isipin po natin na si Jesus ay tinukso tulad din po natin. Ngunit nagtagumpay po si Jesus kung saan nabigo ang mga taga-Israel. Nagtagumpay si Jesus dahil alam niyang nasa kamay ng Diyos ang kanyang buhay. Hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa tulong at pagpapala ng ating Diyos. Nagtagumpay si Kristo dahil alam niyang kasama niya ang Panginoon. We have the cross to know what God is with us, and we do not need to tell God how to run our lives or how to do things differently. Kasama po natin ang Diyos kahit ano man ang mangyari. He will never leave us nor forsake us. God is with us if He lead us through the valley of shadows of death, or if He lead us to the mountain peaks of joy. Nagtagumpay po si Kristo dahil alam niya na ang pagsamba sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod po sa kalooban ng Diyos Ama. At hindi paghahangad ng sarili ng ating pangangailangan. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sariling mga pagnanasa, kundi para sa ikaluwalhati ng Diyos upang sa huli ay tayo po ay luluwalhatiin din ng Diyos. We can have victory over temptation if we look underneath our temptation at the root of what the devil is putting in front of us. Si Jesus po ay nagkaroon ng tagumpay upang tayo ay palayain niya mula sa mapang-alipin ng mga tukso at kasalanan. Jesus had victory so that He could stand before the Father on our behalf, interceding for us when we fall. Ang tagumpay ni Jesus ay nagpapakita na Siya ang hari na naparito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, lahat po tayo ay nahaharap sa pagsubok, sa tukso, sa temptation. At alam natin lahat kung ano ang pakiramdam ng mabigo, ng matalo. But God in His grace pick us up when we fall. And the blood of Jesus, His Son, purify us from every sin. Yes, there are temptation, but God has given us what we need for victory. Jesus has shown us the way. It's time to have victory over temptation.